Okay, pagbigyan ko lang yung kahilingan ng isang kaibigan ko. Tinatanong niya paano daw ginawa to. Ito raw ba dinownload ko sa mga site yung ready-made na model na, tapos nirender ko na lang, or minodel ko raw ba to from scratch. uh, ang sagot ko sa kanya, minodel ko from scratch. Ngayon, curious siyang malaman paano i-model to, no? So kaya bibigyan ko lang siya very quickly. Di-demo ko lang yung process, ano. So not necessarily naman na to the kumbaga sa detalyado, but basically yung concept kung paano ko ginawa. I'm sure yung mga experienced modeler na diyan, kabisado na tong process, no? But para ito sa mga newbies, no, yung mga baguhan pa. Okay, so in this case, ang demo ko itong spiral bulb kasi so andito yung modeling challenge, you know. Although itong normal na bombilya na to, madali lang to kasi ilalat mo lang naman yan, ano. But anyway, itong spiral lang i-demo ko. So bukas na yung aking Max, and mag-switch lang ako sa apat na viewport. And then bago ko ginawa yon, basically bago ginawa tong model na to, nag-research muna ako ng kumbaga reference image, you know. And nakita ko dito saan ba yun? Dito, pumunta ako sa website ng Philips, and dinownload ko yung kanilang mga product, no. So basically ito yung PDF. Ayan, yan ang ginamit kong model. Ngayon, ayan, meron silang mga rough dimension. Okay? So, yan ang pinagbasihan ko. So, dinownload ko isa yung image na yan. And I think, kung hindi ako nagkamali, ito, yan yung aking minodel. So, hindi ko na minodel yun para medyo una dahil kung na-model mo nga itong spiral at saka itong kanyang thread, mas mamamodel mo yun, ano, dahil madali lang yun, ano. Basically, kung ano yung mahirap lang i-model, yun lang naman na minamodel ko. Parang practice lang naman kasi ito, no. Anyway, ayan, meron akong image, tapos sa front, i-load lang natin yung background, no. So, Alt-B lang ako, no. And then, use file, and then, i-click natin yung file, i-browse natin dun sa saan ba yung aking picture. Okay, pasensya nyo itong aking computer kasi alam mo naman, baby. Diba? So, match bitmap, tapos lock, zoom, and pan para hindi gumalaw. Okay, and then doon ko lang sa active viewport lang. Okay, so ayan ang basically ito lang yung niload ko muna, and then later on pag andun na tayo sa kasi dito tayo magsisimula. So ang ginawa ko dyan, niload ko yung reference image, and press G para mawala yung grid, and then dito sa top nya gumawa ko ng cylinder. Diyan ako nagsimula, cylinder. Okay, ayan, cylinder. Okay, so ayan ang cylinder, makikita mo doon sa front. Ayun yung aking cylinder. Medyo hindi makita kasi white against white, no. Anyway, hindi ka naman kailangan maging precise kasi later mamaya pwede namang scale to, no. So i-approximate lang natin ang radius. Basically ayan ang radius. Okay, and ang height is basically mga ganyan, no. Actually it doesn't matter kung anong height nya, no. Ngayon maraming way paano i-model to, no. In fact, naguguluhan din ako kung anong gagamitin ko, but siguro ang isang pwede ko ipakita sa iyo is alisin ko yung yung height segments para meron na akong isa, no. Anyway, pag nakita mo sa perspective, ayan yan. Press ko yung J para mawala yung bounding box. Okay, and then press ko yung F4 para makita yung mga segments. Okay, so medyo jagged yung lines kasi 18 size lang yan, kaya gagawin ko siya mga 20. Okay, or yeah, maybe 20 pwede na yan. In fact, kahit na 18 na siguro yan, pwede na kasi i-smooth naman natin yan, so mawawala din yan. So tingnan ko nga muna kung mag-function ito. So pwede ng turbo smooth. Okay, so 2 iterations, so pwede na siguro yan. Okay, anyway, gawin
ko na lang 20 para safe. Okay, and then once meron na akong enough geometry, convert ko na yan sa editable poly. Okay, so ayan ang aking parang mold. Then sa front, okay, sa front, right click ko, and pag nag-right click ako, makikita mo yung cut. Okay, cut. So cut ka lang ng cut. Cut, basically trace ko lang yung angle ng line, no? So cut, diba? So ano ba? So ginagawa ko dyan, then pag andyan na yung aking, may isa na akong cut, basically ilalagay ko lang muna siya dun sa, saan ba? Siguro maganda dito, ano? Okay, drag ko lang muna. So ang ginawa ko is tinrace ko yung line sa pagitan ng umbok, ano? Anyway, papatuloy ko lang muna para makita mo. So doon sa umbok, click ako doon, okay, click ako doon, okay, click ako doon. Anyway, parang ano yata, ano, mali pala. Anyway, hindi cut ang ginagamit ko, no? Kundi slice. Ayan, slice. Kasi ang cut is hindi siya makapag-penetrate, no? So punta ako dyan sa poly, kiklik ko yung quick slice, okay? So yung ganun pa rin, click ka dyan, tapos ganun mo. So maganda sa quick slice kasi na-slice doon, no? But i-undo ko lang muna kasi gusto ko lang munang hatakin tong naka-quick slice pa ako. Gusto ko lang munang hatakin tong vertices para may enough room ako para makatira, no? Kasi hindi mo mahalaga yan kung may sobra dyan dahil kumbaga sa iti-trim naman natin yan, eh. Okay? So right click, click ko tong quick slice, okay? And then click, okay? Tapos click, okay? Basically na-approximate ko lang, ano? Hindi naman kailangan kumbaga sa copy ang angle kasi pwede mo na maiurong-urong mamaya yung mga points, eh. Importante lang more or less may base ka, no? Then siguro isa pang quick slice, yun naman basically ganyan. So ngayon meron na akong slices. Basically gagawin ko dyan is kukunin ko lahat yan, okay? I-select ko lahat yung mga segments, yung mga slices na ano ko, and then i-click ko itong extrude, okay? Ito extrude. So basically itong extrude, pagka click mo yan, lalabas yon, no? And ayan, so basically meron ka ng extrude na i-zoom in ko lang para may idea ka, no? I-zoom in ko lang. So ayan, extrude siya. Yan ang default niya. So kung gusto mo, lakyan mo pa, okay? So siguro mga ganyan muna. And then itong kanyang ganyan mo siya, no? Until makagawa ka ng parang ganyan, okay? Ayan. Alright? So pag happy ka na, click mo itong so meron ka na basically parang thread, okay? And then once may thread ka na, play mo siya ng turbo smooth, okay? Turbo smooth. Ayan. Then makakapag-create ka na ng pag hinide ko yung face, makikita mo may ganyan ka na, no? So F4 ako para makita ko ulit yung face. And then once meron ka na yan, F4 ko nga ito para makita ko kung ayan. So babalik ako sa editable poly, and then i-click ko lang yung para makita ko. And then pwede mo siyang i-scale na, no? Scale mo na siya. Scale mo para makita mo. Ayun, ganun pala yan. Yan. Hanggang sa ma-approximate mo yung size ng mo, no? So ngayon kung hindi nagtama, balik ka ulit dun sa F3 para makita mo. And then alt double ko lang para mas maganda kasi kung yung image bago mo ginanito, in-invert mo muna, black against white para nakikita mo. But okay lang kasi maano mo naman yan, ma-approximate mo naman yan, no? And then i-select mo lahat yung image,
yung image, sorry, yung geometry na gusto mong or yung sub-object na gusto mong i-move, and then i-position mo na lang, okay? So, i-position mo na lang. So, let's say happy ka na dyan, okay? So, hindi naman tayo aim ng kumbaga sa precise modeling, kasi medyo na-pressure tayo sa oras, but yung idea, pinapakita ko lang, okay? So, ganyan. Siyempre, pagka ikaw ang nagmo-model, binibigyan mo ng time yung kumbaga precision, di ba? Para hanggat maaari precise yung iyong modeling. Okay? And in this case, yung ang pinapakita ko is yung idea paano ginawa. Then kung meron ka ng ganyan, so show ko lang yung end result. May ganyan ka na, nakuha mo na yun. Actually, let's say actually pwede ko na itong gupitin. Okay? Pwede mo nang gupitin yan. Okay? Dito tayo sa perspective para makita mo, so sinelect ko yung polygon, tapos shift click para ma-select yung buong polygon, and then di-delete ko na yan. Hindi ko na kailangan yan in fact, hindi ko na rin kailangan itong taas na to, kaya click ko yung element, click ko yung tapos delete, kasi yun, nakuha ko na yun. Ang gagawin ko dyan, pupunta ako dito sa border, i-click ko lang yung border, so ayun, yung top border na select, and then dun sa front, shift tapos hihilahin ko yung y-axis para magkaroon ng kumbaga sa mesh, so ganyan. And then once meron ng enough mesh dun sa front, i-scale ko yung y para mag-flat, okay, shift para mag-flat. So ganyan lang dyan, yan. So basically meron ka na. Ganun din sa baba. In fact, pagka sino end result mo dyan, makikita mo, tapos F4, makikita mo na meron ka ng may thread ka na, so yan yung simula ng thread mo. So kung ang gusto mong i-model bumbilya, nakuha mo na yung thread, gawa ko na lang ng line curve, tapos ilat mo na lang, since ang gagawin natin sa spiral medyo hindi ganun kadali, so unahin ko lang muna itong baba, click ko lang ulit yung punta lang ako sa poly, and then paano ba nangyari? Tignan ko lang yung aking so ganun yan, so same procedure, same procedure. So click ko lang yung polygon, ayan, at yun, okay. Pinalis ko lang yung G para mawala yung grid, kasi may grid so, and then shift click para ma-select yung kumbaga sa isang loop ng poly na yun, and then press delete. Tapos yung natitira, since detached na yan, click ko lang element and then delete. Then hindi ko kailangan yan, and then again, punta ulit ako sa border, click ko lang yung border, and this time ita-drag ko siya pababa. Pagka drag ko sa baba, okay, i-scale ko yung Y, okay, same thing kung anong ginawa mo sa taas, but this time after that, punta ako sa top view, okay, i-scale down ko pababa, yan, para makuha ko, and then habang nandiyan ako sa sub-object na yan, click yung show end result para nakikita ko yung ginagawa ko, so ayan ang nangyayari, ganyan. Press ko lang F4 para hindi oops. And then actually pwede ka rin sa front make sure na alam mo lang ginagawa mo, kasi pag ito yung nakaselect tapos in-scale mo, iba ang mangyayari niyan, pagka doon iba rin. So make sure alam mo yung ginagawa mo, okay. So once meron ka ng ganyan, okay, so move ka uli, tapos hatak uli, tapos scale uli, tapos move ka uli, okay. Anyway, i-click ko lang mo to F3 para medyo may konting tapos ka uli, okay. So parang nilagyan ko lang ng pagka tingnan mo F4, nilagyan ko lang ng kumbaga sa resolution doon, isang line para yung turbo smooth kumbaga sa hindi naman masyadong abrupt yung effect, then naman ulit ako, okay. So hanggang sa makikita mo yung effect nito, ganyan, and then isa pa siguro, shift,
Okay? Cap para makap na yung ano, no? So, yan ang simula niya, no? So, more or less ganyan. Okay? So, hindi ko na i-precise model kasi para hindi tayo magtagal. Nakuha mo na yung idea. So, pag ginagawa mo na to, i-spend mo na lang yung oras mo sa pag fine-tune ng geometry, no? Kasi pupunta na tayo dun sa harapan. Sa taas. So, kung paano mo ginawa yung ilalim, more or less ganun lang din, no? So, this time, since okay na ako dun sa ano niya, sa thread niya, alt-build ako, magpapalit ulit ako ng ano, no? And this time, ito naman ang gagamitin ko, no? Ayan naman. Okay? So, ayan naman ako. Diba? So, doon, baba ko lang doon, yan, then, scale ko lang uli hanggang sa makita ko yung ano, no? So, scale lang. Diba? Hanggang sa medyo, makuha mo na gusto mong, ano, no? So, ayan. Then, pag, ano na, sanabi yung aking, click mo. Okay? Ayan. So, as usual, balik ulit sa border niya, click mo lang yung top border, and then hatak pataas, and then scale. Ganun lang, okay? Hanggang sa makita mo. So, makikita mo yung ano, yung effect, no? Diba? Andun. And then, ano ba? Ganun, tapos, move ka uli, and then, scale naman uli. Diba? Hanggang sa, ano, move, scale. Move, scale. Shift, pag nag-move ako, shift para madagdagan, ano, ng resolution, ano, hanggang dyan. So, makikita mo na nagkakaroon ng parang figure, no? Yan, makikita mo yung figure, di ba? Ganyan lang. So, ayan, hindi ko na masyadong i-detalye pa yung modeling kasi nagmamadali tayo, no? Dahil ayaw natin kumaba itong video na to, no? Dahil once nakuha mo na yung step at sinabayan mo, more or less may idea ka na para ginagawa. So, pagbalik doon, gano'n uli, shift, scale, okay, and then up, okay. Ngayon, pag medyo nagkamali ako nyari, masyadong maliit to, di kaya masyadong curve, yung gusto mo stiff, no? Pansinin mo, ayan, ganyan pala yan, ano? So, kung medyo pag kinlik mo yung result, medyo ano yung kurbada niya, no? Parang malaki, gusto mo medyo yung parang ganito, yung maliit na yung kurbada, lagyan mo ulit ng ano, no? So, click mo doon sa segment, and then shift click ulit para ma-select yung loop na yun. Okay? Kung hindi ka naman mahilig sa keyboard shortcut, click mo lang yung segment na yan, tapos makikita mo to ring. Diba ring? Ayan, ring. Okay? So, ganun din yun. No? So, instead na nag-click ako, nag-keyboard shortcut na lang din ako. And then, connect ka isa lang. Okay? Pag connect mo isa, makikita mo na medyo hindi na ganun ka ano yung kanyang ano, no? Oops. Yan, hindi na masyadong malaki yung pagkakabilog niya, no? Kasi meron ng enough segments na nag-hold nung turbo smooth para hindi bigla yung kanyang pag-smooth. So, ganun lang yan, ano? So, nagdadagdag ka lang ng iterations, kumbaga. Then, pwede mo na yung itaas na ganyan kung gusto mo. Pag andyan ka na, ngayon, ito na yung masaya kasi pupunta ka na sa spiral, no? Anyway, kiklik ko lang muna to, palalakihin ko lang muna. Okay, so select mo yan, siguro nga dito. Diba? And, scale ko lang konti para medyo lumaki, no? Ayan. And, medyo siguro ganyan, okay? So, more or less, yun na yun. And then, for the meantime, itong ibabaw na to, click yung border. Okay, click yung border. And, ikakap ko muna para nakakap yan, no? So, pansinin mo, andyan na yung iyong pinaka-base ng iyong ano, no? So, ito ngayon ang masaya kasi paano daw ginawa to, no? Siyempre, medyo mind-boggling yan kung paano ginagawa kung medyo newbie ka, no? So, kagaya niya, no? Wala namang putol yan, dugtong yan, parang nag-umpisa yan dito sa base, tapos nag-spiral, tapos bumalik, tapos nag-spiral na ulit pabalik, tapos bumalik dun, ano? So, ganito lang yan. Sa Max, merong tinatawag na spiral under
spline, and then may helix na tinatawag. So yung helix na yan, pagka click ko lang, ganyan ang helix basically. Ganyan ang helix. So pwede ka mag-turn ganyan. Yan ang simula niyan. So ang ginawa ko dyan is pinasisyon ko gumawa ko ng helix, tapos pinasisyon ko dito. Okay, pinasisyon ko dyan. So ayan, and yung helix na yan, kung ano yung radius ko, so basically kinuha ko muna yung radius, inassume ko muna yung radius, yan pala yung radius ko. Kung ano yan, let's say 140, ganun din yung aking radius to 140 din. Okay, so pareho ang aking radius. And then yung height ko, wala akong height, basically pantayan, straight, no? Okay, muna. Okay, and then kasi later on lalaruin ko yan tapos tsaka ako ngayon unti-unting lalagyan ng height. Okay, and then yung turn, mamaya ako lalaruin yung turn kasi unang-una lalagyan ko muna ng sweep modifier. Okay, yung sweep modifier na yan, pwede tayong mag-introduce ng cylindrical section, and then i-approximate ko lang yung taba. Okay, so yung taba, and then ipoposition ko yan dito. Okay, ipoposition ko yan dyan, and babalik ko ito ako sa helix, show end result, para makita ko yung aking radius. So mga ganyan lang pala ang radius ko. Basically yung radius ko ilalagay ko muna sa 20 kasi mukhang 20 yata yan or 30 ba, or 30, hindi masyado, 25. It doesn't matter, no, kasi at least pwede mo nang i-fine tune yan later, no? Okay, so 120, say 120. Yan, tapos 120 din ang radius. So pareho silang radius, tapos yung height medyo lahian ko, no. Ngayon, lalagyan mo ng puwang yan kasi may babalik yan so bibigyan mo ng room yung kabila para bumalik. Kaya ang height niyan is roughly mga ganyan, so parang pagbalik niya meron siyang space. Okay, so ayan, ilalagay ko lang muna, and then patuloy ako magto-turn hanggang sa makuha ko yung gusto ko, no. So ayan, so basically po-position ko lang yan. Okay, po-position ko lang yan ng ganyan, and pag yung nagtapat na yon, yung dalawang yon nagtapat na. Okay, yung height, saan ba yun? Oops, sorry, yung height, ayan, may room na siya. Let's say ganyan lang, medyo kumbaga sa natutukso akong i-precise pero since demo ito at under time pressure tayo, kaya kumbaga sa walang way para i-precise to, no, unless binayaran mo tong tutorial na to, then ibang usapan yon, detalyado ang turo doon, di ba? Normally mga tutorials na paid video tutorials, binibili yan, and tumatagal yan between siguro mga mababa na yung 3 oras, 5 oras, di ba? Kasi talagang detalyado, step by step. But since ito ay libre lang naman and free demo, idea lang naman para paano ka mag-uumpisa, di ba? So kaya minsan nag-i-skip na tayo sa mga kumbaga finer details, no. Then balik tayo dito sa ating model. Once na meron na akong ganyan, ang gagawin ko lang Control V, okay, para ma-clone, and ika-copy ko lang, or instance, doesn't matter, and then ayan, so basically na-clone ko yan. May dalawa na ako dyan, no. Kasi mo dalawa na, na-clone na yan and then i-mirror ko lang yan. Okay, i-mirror ko lang, and instance din ng mirror, and pipili ako kung saan yung saan ba yung ko, no, or dali, andyan pa yung aking paano ko ba ginawa yan. Anyway, dalawa yan, and then dito sa helix may option ka dito kung gusto mong clockwise or counterclockwise. So ang ginawa ko, counterclockwise ko yata, and ayan, tama, counterclockwise ko. So pag na counterclockwise ko na yon, ibababa ko na ng konti hanggang sa tama ba yung ginagawa ko? Counterclockwise yata, ayan, ayun. So hindi pala yan dapat instance, so clone, copy, and then helix, tsaka mo i-counterclockwise para lang sa ganon wag sumama yung isa, no, dahil pag instance sasama so
Ito pinagagawa ko. Ayun, okay? So, naluto na ako. Minirror ko yata yon, and then nung minirror ko, tama ba ako? Mukhang ganyan nga yung ginawa ko. Basta kailangan magsaliwa siya, no? Importante magsaliwa siya. Yun ang importante dyan, eh. Yan, mukhang nakuha ko na. Mukhang nadali na. So, ayan ang ano dyan, no? So, ganyan siya. And then, medyo tataasan ko lang tong aking helix para yung height magkaroon ng parang puwang. Ayan, para magkaroon ng parang puwang siya doon. Ano ba yung helix ko doon? Ano bang height yon? So, let's say 2. Kinuha ko lang yung height. Okay. So, say 235. Ayan. 235, and then isa naman is kailangan mga 235 din yan. Okay, 235 din yan. Para pareha sila, no? Ayan. Kita mo, halos pareho sila. Ngayon, kung gusto mo, pwede mo rin i-240 yan. Kung gusto mo, i-240 mo. Okay? And yung kabila, i-240 mo din. Diba? Kasi para pareho sila. 240. Okay? Medyo may delay lang tong aking computer kasi nga baby itong aking computer. Okay? So, basically, ang point mo dyan is lalagyan mo na ng puwang. Ganun na naman yan. Lalagyan mo na ng puwang. Kung medyo hindi pa enough ang puwang, hindi lagyan mo pa. Gawin mo siguro mga 260. Okay? 260. Tapos itong isa rin, gawin mo rin 260. Okay? Okay? Para magkaroon ng puwang. Pagka nag-ano ka. So, ayan. Meron ng puwang, ano? Ayan, may puwang. Tamo, may puwang, di ba? So, siguro dapat gawin nating 300. Laki na yan. Anyway, exaggerate ko lang para makuha mo yung idea, no? Kasi, pag ikaw naman na gumagawa nito, marami kang oras para kumbaga sa paglaruan niya. So, ganyan lang ginawa ko, no? So, meron akong ganyan, and then, para makonect yan, okay, inalis ko na yung sweep. Basically, kinat ko yan para makuha ko, and then, itong isa, tinanggal ko na. And then, i-attach mo yung dalawang yan. Right-click mo, convert to editable spline. So, spline ng isa, then i-attach mo yung isa, no? Kailangan mo siyang i-attach para maging isang spline na sila, no? Okay? Ngayon, since nasa clipboard pa yung ating sweep modifier, pwede ko pa yung i-paste. Andyan po ulit yan, okay? Andyan po ulit yan. Kaya lang, hindi mo na ma-adjust yung helix na yan kasi naging spline na siya, di ba? Ngayon, babalik ko doon sa spline. Ang gagawin mo, i-connect mo yung dalawa, i-refine connect mo yan. So, Alt-W lang ako para medyo mag-maximize yung ating screen. And then, click mo lang yung vertex, okay? And basically, yung dalawang vertex na yung pagdudugtungin mo lang. So, right-click, refine connect, click mo lang yon. Mas maganda kung naka 3D snap ka para click, and then click, and then connect, then right-click. Oops, saan ba yun? Kung hindi makita yan, dito lang. Click mo lang itong refine connect. Okay, click, connect only, and then click, connect only, and then right click para magkaroon ka nung ganun, ano. Ngayon, notice mo, uncheck ko lang itong 3D snap. Pag sinilip ko yan, makikita mo, dalawang vertex pa yan. That's because magkahiwalay pa yan. Kailangan mo yung pag-isahin. So, select mo yung dalawang vertices, right click, fuse, and then right click, weld. So, makita mo, ano na yan, no? Naka-weld na. Ganon din sa kabila. Select mo yung dalawang vertices, fuse, weld para magdikit, weld vertices para maging isa. And ayan, isang buo na siya. So pag click mo yung show end result, makikita mo na nag-i-effect na yung sweep modifier sa buong spline, ano? So ganun lang yan. Ngayon ito, it's a matter of iuurong-urong mo na lang yan para medyo ano, no? So ayan, balik ka doon. Ito basically click mo lang yan, corner mo lang para medyo ano, hindi ko alam kung kaya ko itong ano,
pwede pala. So ayun, so in-scale ko lang X para sabay, no, sabay na mag and habang inaano ko yan, so makikita mo yung pag kiniklik yung show and result, makikita mo yung effect, no. So click mo na ulit yung isa, and then yung doon, click mo na ulit, tapos so basically unti-unti mo lang yung inaano, no, kumbaga ini-sculpt parang para makita mo yung effect. So ito igaganyan mo lang yan, so very quickly para mabilis lang tayo. Okay, ang gagawin ko lang is click ko lang to, click ko lang yon, then huwag ko lang ganyan, and then ito at saka ito, okay, i-move ko lang na ganon, okay, and then ito at saka ito medyo i-move ko lang na ganon, and then siguro isa pa at saka yun, i-move ko lang hanggang sa makakuha ka ng medyo smooth na smooth na effect. So ayan, so and then siguro para medyo actually pwede na yan, siguro ito dagdagan mo na lang nung so click mo yon and then click divide, okay, para magkaroon ng isang points doon, and then siguro itaas mo na lang ng konti yon, oops, so vertex, no, para medyo yan ang yung vertex, pero so more or less ganyan ang idea, no. So ikaw na lang mag fine tune dyan, kung paano mo siya urong-urong lang yan, and tingnan natin kung so ganyan ang ginawa ko, and then para medyo mas pa ang ginawa ko, nilagyan ko pa ng turbo smooth para mas smooth pa yung kanyang bale, no. So ganyan ang effect niyan. So ganoon din yun sa baba, ang ginawa ko lang din, gumawa lang ako ng basically inulit ko lang yung ginawa ko sa taas. So asin ko lang show and result, basically so refine, snap, 3D snap, click, okay, kung ayaw click mo tong connect, refine, click, connect only, click, connect only, and then right click, and then yun nga, after that set yung 3D snap, fuse weld, okay, fuse weld para mag-isa na siya, and then ang ginawa ko dyan is sinelect ko yun, divide, select yung segment, divide, tapos habang selected pa yung segments, divide uli hanggang ilang divide ba yung ginawa ko, divide hanggang sa makuha ko yan. Reason kaya ako ginawa yan, para maselect ko yung dalawang yun, tapos delete, para magkaroon ako ng tatlong segments na yan. And then itong dalawang to basically hinila kung pag okay. Ngayon kung medyo yan, medyo nag-curve, okay, gawin mo is kailangan itong apat na yan is corner, okay, corner, hindi siya bezier corner, hindi rin siya bezier, para paghila mo corner, no. And then siguro kanya muna, umihan natin yan, and then kailangan itong point na to align doon sa point na yon. So move, and then habang naka 3 point snap, click ko yung X, click ko doon para mag diretso, click ko to, click ko doon para mag diretso. So ngayon diretso na siya, no. And tingnan natin ang effect, show and result. So more or less may ganyan, no? Ngayon pag nakakita ka ng ganyan, ibig sabihin hindi nag-connect yan, hindi yan na weld. So babalik ko ulit sa spline, click mo ulit yung, and ito hindi nga yan na weld. Yan, tamo, diba? Makita mo na pag sinlik mo yung dalawa, makita mo 2 vertices. So fuse and weld, okay. So pag na-fuse and weld yan, makita mo show and result. Ayan, okay na. Ngayon ito cleaning na lang yan, ano. So balik ulit doon, show and result. Yung dalawang yan, gawin mo, since andyan na tayo, actually hindi kailangan itong isang to, kaya delete na natin yan, no? Kasi itong dalawang to, ang gagawin lang natin is i-fillet lang natin yan. So pag finilit mo yan, makikita mo na-fillet yung dalawa. So ayan, and pag tingnan mo show and result, makikita mo na medyo okay, no? So pag andyan na yan, gawin mo, okay, F4, and siguro mga dalawa lang muna asin ko muna yung turbo smooth, kasi hindi natin kailangan yan muna sa ngayon.
Okay, so ayan, meron ka ng ganyan, ano. So pag happy ka sa taas, happy ka na sa baba, convert mo na into poly. Convert into poly para lang sa ganun itong baba ma-manipulate mo pa. So ginawa ko dun sa baba is, ang ginawa ko diyan, basically ito tsaka ito itatouch ko, no, kasi kailangan maano sila, mag-iisa sila. So kinat ko muna yung turbo smooth sa baba para nang sa ganun ma-attach ko. Okay, so attach, click ko lang yan. So ayan, isa na sila, no, notice isa na sila, and then tsaka ko nababalik yung aking turbo smooth. Okay, so para nang sa ganun makapag trabaho na ako. So ganyan, ang ginawa ko lang muna is tinanggal ko muna itong cap para butas siya. Okay, and nagtrabaho muna ako dito sa isa. Okay, so basically pagka-click mo yan, taasan ko lang muna para makita mo, so ginawa ko yan, delete ko yun, ano, and then balik ulit ako dun sa border, and then shift, okay, para magkaroon ng ano, and then isa pa ulit, shift, drag, and then scale para medyo makita mo yung ano. Let me show end result para makikita mo yung effect ng iyong model. So ganyan. Okay, sa isa lang muna ako, and then kasi yung mapapansin mo dun sa edge na yun, no, medyo ano, no, stiff yung ano niya, no, so kaya medyo ayan, stiff, medyo yung aking computer umiiyak na yata. Anyway, so ganyan, and then shift uli para magkaroon ulit ng ano. Okay, and then drag konti para magkaroon ng ayan, and then shift uli, scale, and then shift uli para magkaroon ng, so basically ganyan ang ginawa ko, no? I-exaggerate ko lang para medyo makita mo yung effect. Okay, so ngayon meron na akong ganyan. Okay, and then shift ulit para magkaroon ng ayan. Okay, now na meron akong ganyan, ang ginawa ko lang is kinopya ko lang sa isa. So copy, show end result. So ang ginawa ko lang is F4. Okay, so kinuha ko muna yun para ma-happy ko siya, no, and then nung pwede ko nung ito, no, dapat to nagtira ako ng isa. Anyway, punta tayo sa front para medyo makita. Okay, yan. So balik ako sa ano, no, so kailangan ko siyang mag-cut dito, no, so gagawin ko quick slice ulit, no, so quick slice para magkaroon ka ng vertical. Oops, yan, kamali, quick click ako, click, yan, para vertical siya, no. So ang purpose natin dyan is ito, tatanggalin na natin yan. Okay, kasi tapos ito ang gagawin natin, ka-clone natin yan. So shift para ma-clone, and then clone to element, and then kung may snap ka, pwede mo yang ma-snap to piece para medyo okay. So ayan, so hindi pa nag-snap. Okay, so balik ka doon, and kung saan ba yung kanyang snapping points, hanapin natin. Okay, siguro ito ba yun? Tingnan natin, medyo mahirap pag nasa 3D space, kaya kailangan medyo kumbaga sana proficient ka na rin, ano. Anyway, may isang trick dyan pagka mo hindi makita. Okay, gawin mo lang is ayan mo lang siya dyan, and click mo lang itong ibaba mo lang ganyan. Since pareho naman yan ang
number of segments niyan, pwede mo yan actually i-select yung dalawa, and then click mo bridge. So bridge yan. Then pag na-bridge na yan, gawin mo, habang andyan pa yan, yung kanyang na-deselect ko lang, no? I-reselect ko lang ulit. Para control backspace mo para mawala yung So, in that case, medyo na mo na siya, no? So, ang gagawin mo na lang is i-move mo na lang sa right position. So, sa Y siguro. Oops. Ito pala, sorry. Ito. Yung vertex, no? Medyo mo na lang para medyo okay. So, ganyan ang more or less effect niya, no? So, tignan mo na lang effect. So, ganyan ang niya. Then, ang ginawa ko dito is yun, binridge ko lang basically lahat yan, no? Binridge ko lang lahat yan para nang sa ganun ma-close. Okay? So, ang gagawin ko is sumobra to shift para maselect ko lang and then delete. Okay? Kasi gagawin ko dyan is again, click shift click para iurong ko doon. Oops. Iurong ko doon. Okay, basically para magpantay, no? Hindi pala pantay. So punta ka doon sa top para makita mo, no, kung pantay ba sila at hindi. Ayun. So more or less ayan, para lang pantay. Okay? And then ang ginawa ko dyan is bridge lang din. Bridge ko lang. So, punta ka sa edge, click mo to, at saka, ano ba to? Tsaka ito, i-click mo yan. Okay? And then bridge. Since tatlo yan, gawin ko rin itong tatlo. So, click ko to. Oops. Click. Tama ba? Ito ba yung ginano ko? Okay? Make sure perpendicular yan, ano? And then, i-connect ko 3 beses. 2. Oops. 2 lang. Para 3 segments. Kasi itong segment na to at itong segment na to i-bridge natin. So, para ma-bridge yan, no? And then, segment na yan tsaka segment na yan i-bridge mo. Segment na yan tsaka segment na yan i-bridge mo. So, until ma-bridge mo lahat yan, ano? Pag na-bridge mo na lahat yan, let's say, na-bridge mo na, no? And then, to connect. Okay? Since natatandaan pa niya yung ating connect, kaya nagtatlo siya, and then bridge. Minsan, pagka ganyan, pwede mo lang click mo na yung border and then cap para medyo konting trabaho na lang. Kasi, mamaya naman, buburahin mo naman yan, eh. Okay? So, balik ulit sa edge and click mo ulit yung connect, 3. Okay? And then, punta ka ulit dito, and then, click mo ulit yung bridge, and then border para to, and then cap. So hanggang sa ano mo na yun, ano. Anyway, pag inis mo naman yan, mula naman yan, eh. And then pag sino end result mo, makikita mo na connect na yung dalawa, no? So kapag may ganitong artifact, epekto yan nung dinagdag nating resolution. So babalik ka lang ulit dun sa sub-object mo, F4 para makita mo, and then tatanggalin mo lang yung ginawa mong yun, no? Kasi itong iba wala, eh. Ito meron. So tatanggalin mo lang din yan. Okay. Control backspace, click control backspace, control backspace, control backspace, control backspace, control backspace. And then makikita mo na wala, 'di ba? Okay na. So ganyan ang nangyayari diyan. Gagawin mo 'yan dun para masarado 'to. Okay? So ganun lang 'yan. Connect, bridge, cap hanggang sa magawa mo yung bumbilya, and then yun na, ganyan lang, diba? Simpleng-simple, no? Okay, so I hope na may natutunan ka sa simpleng demonstration na ito, and naway hindi ka na mag-rely sa Evermotion. Hindi, okay naman yung Evermotion, pero syempre malaking bagay yun kapag kung mga ganito lang na mga mga pang abu-abubot, kumbaga sa ba't po pa nga naman imo-model kung may available na, di ba? Kaya lang minsan kasi pagka nasa freelance ka and kaya may client ka, and then meron silang product nila mismo gustong ipa-model exactly, di ba? So walang template, di ba? Wala namang specific product sa Evermotion dahil yun ay template.
So, that's the time na kailangan mag-model according to specs. Okay? Kaya, ganyan. Kunyari, naging kliyente mo Philips, sabi nila, gusto ko i-model mo kami ng exact product namin. So, wala naman sa Evermotion to. So, kailangan mo i-model, di ba? From scratch. Based sa, kumbaga, scaled dimension. So, kaya kailangan mong matutunan itong mga ganitong modeling technique. Okay? So, hanggang sa muli, kung may katanungan ka lang, mag-post ka lang sa comment, and kung tingin mo nakatulong sa ito, hindi naman masamang mag-like. Okay? So,